Kumusta po mga kapadong? Padong time no see. Nasubukan niyo na po bang mag-commute sa jeep o sa bus at kayo ay umuwing duguan? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa Ikwento Mo kay Padong. Isang araw ako po ay nagko-commute mula po sa bahay papunta po sa eskwelahan. Ako po ay sobrang pagod ng mga nakaraang araw dahil ako nga po ay working student. Sa sobra ko pong antok, hindi ko po namalayan, ako po ay napahilig na sa aking katabi. Pamaya-maya po ay para na akong natutulog at nananaginip na akala ko ay nasa amin lang ako. Pagising ko na lang po ay nasa balikat na ako ng isang nursing student. Ako po ay college na nag-aaral naman ng mass comm. Naramdaman ko na lang po kasi na hinilig din niya ang aking ulo sa kanyang balikat at siguro naramdaman niya yung pagod ko sa biyahe at yung aking pinagdaraanan. Hindi ko po yun sinasadya pero yun po talaga ay nagkataon. Marami po araw-araw ang nagko-commute na kagaya kong estudyante na may kanya-kanyang kwento. Marami pong mga working students nagtatrabaho sa fast food. Doon naman po ay nagtatrabaho ng overnight shift para lang po makatapos ng pag-aaral at makatulong din sa mga pamilya. May pagkakataon din po ako na nagbabiyahe naman mula sa bahay papunta naman sa aking trabaho. Nakailang lipat na po ako ng fast food dahil 5 buwan lang naman po ang kontrata noon. Kung hindi ka i-renew ay maghahanap ka na ng iba. Ginagawa ko po ito para makatulong sa aking mga magulang kasi ako nga po ay panganay. Kailangan tulungan si nanay at si tatay sa aking pag-aaral. Ngayon din ay makatulong sa bahay at sa aking mga kapatid. May mga biyahe po akong gabi nang nakauuwi. Minsan po yung madaling araw na. At pagod na pagod. Lagi ko na lamang pong ipinagdarasal sa Diyos na sana makauwi ako ng maayos. Dahil po mahaba-haba ang biyahe. At kinabukasan po ay may trabaho na ako or ilang oras lang ay babalik na ulit sa trabaho. Bagamat part-time, full-time naman ang binibigay kong lakas at oras dito. Meron pong pagkakataon na sa sobra kong pagod at ako po ay sumakay sa bus. Naramdaman ko na lang po na bakit parang masyadong mahangin? Anong nangyayari? Ilang minuto na po pala akong nakapikit at yung aking pong ulo ay nasa labas na mismo ng bintana ng bus. Munti ka na akong mahagip ng iba pang rumaragasang sasakyan na kasabay namin sa kalsada. Kaya ang ginawa ko po nung sumunod na araw, ako naman po ay sa aircon sumakay kasi sabi ko, at least sa aircon safe ako dahil sarado ang bintana nito. So ganun pa rin po, ako talaga po ay si Boy Tulog. Ako'y natulog muli kasi mahaba-haba ang biyahe papunta sa aking pinagtatrabahuhan mula sa aming bahay. Sa sobrang himbing po ng aking pagkakatulog, kumampas po naman ang aking mukha doon nga po sa salamin ng bintana. Naramdaman ko na lang po na parang may mainit na likido sa aking noo. Ako po'y nagising at hinawakan ko ito. Pagkita ko po ay dumudugo na pala ang aking noo dahil masyadong napalakas ang paghampas dito. Ganyan po kasi ang buhay. Sa ating paglalakbay, binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon na makakita ng tao na tutulong sa ating gagabay. Magbibigay ng kapahingahan. Minsan naman ay uuwi nga tayong duguan. Pero lagi tayong makaaasa sa Diyos na hindi tayo pababayaan. Mahaba man ang biyahe,
lubak-lubak man ang daan, laging siya'y naririyan. Umuwi man tayong nasaktan o duguan, laging meron tayong uuwi ang Diyos. Mga kapadong, dahil po sa likod ng bawat karanasan ay may aral, pag-asa at kwentong magbibigay ng inspirasyon. Ang bawat kwento ay may tahanan dito. Kaya tara, hanggang sa muli, ikwento mo kay Padong.